kung may mangyari sa kanya, mamatay siya sa selda na hindi pa nga siya na-convict, wala pa ngang trial, Opo. malaking problema, lalong-lalo na sa husgado. Opo. So after itong lab test na ito, at mapatunayan naman kaya na niyang lumabas, so hindi na kayo maghahabol doon dahil yun naman ang sinabi naman ng doktor, ano? Ang susundin lang yung sinabi ng doktor. Beyond that, wala na. Kung sabi ng doktor, umuwi ka na, kaya tapos na, wala ka ng problema, wala kang magawa. That's the order of the court. And the court will not agree to have a continued confinement kung hindi sinasabi ng doktor talagang kailangan niya. Okay, doon sa kaso, tuloy pa rin ho ba yung pag-hiling na siya maging state witness, attorney? Yung state witness, yung Witness Protection Program ng Department of Justice, this is under Republic Act 6981. Opo. Under Section 10, it's very clear, any person who has participated in the commission of the crime may request to be discharged as a state witness. So kung state witness ka, you are admitting based on Section 10 that you participated in the commission of the crime. Kaming mga abogado niya, ako, lalong-lalo na, lalabas kami because paniwala namin, matindi ang paniwala namin na wala siyang kasalanan. And he never said he wanted to be a state witness. Okay, oo. So wala yun, walang hiling na gano'n, ano? Wala yun. Okay, Attorney, maraming salamat po at good morning po sa inyo. Good morning din. Attorney Firdausi Abbas po, abogado ni Suspended Armed Governor Saldi Ampaton. Abangan niyo po mamaya, may panahin po tayo kina Attorney Harry Roque at Maguindanao Governor Toto Magundadato sa Talakayan with Igan. COMELEC Chairman Sixto Brillantes nanawagan kay dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano na lumantad na at makipagtulungan sa kanilang investigasyon ukol sa umano'y dayaan. Naniniwala rin si Brillantes na ang kanyang kliyente noon na si Fernando Poe Jr. ang nanalo sa 2004 presidential elections. Narito ang report ni Lay Alves. Alam ko, ang tatanungin mo ko, kung sino talaga nanalo. Sino po? Si Fernando Poe Jr. Alam ko, ako abogado ni Fernando Poe Jr. Pinaglaban ko ng gusto yan. Alam ko. Kaya ang alam ko is personal to myself and in my heart. I don't have the evidence to show it na hindi na kami napigilan na kami. Hindi pa man formal na nagsimula ang investigasyon ng COMELEC kaugnay sa umunoy dayaan sa mga nakalipas na eleksyon, ito na ang pahayag ng kanilang chairman na si Sixto Brillantes Jr. na tumayong abogado noon ni Fernando Poe Jr. Duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. Sa opisyal na resulta ng 2004 presidential canvass, mahigit 1.1 million votes ang lamang ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay FPJ. I acknowledge this event with a sense of national triumph and personal humility. To my detractors, I appeal for unity. To my supporters, I appeal for an open mind. This is the time for forgiveness. Pero ayon kay Brillantes, mahigit 1.2 million pangaraw ang lamang ni The King kay Arroyo. Ganito rin daw halos ang lamang ni Loren Legarda sa idineklarang vice-presidente na si Noli De Castro, kaya naghain sila ng electoral protest. Ilang linggong hindi na silayan ng publiko si The King kasunod ng tinaguriang midnight proclamation kay Arroyo. Pero nang magsalita na siya sa media, there's no pain. There was no pain? Because, nasa paniniwala ko yun. Naniniwala rin daw si Brillantes na maging si Coco Pimentel ay nadaya noon. Ako, personally would say that I know for a fact that Coco was cheated in the 2007 elections. Ako abogado ako ng genuine opposition noon Sa 2007 elections lang daw nakatutok ang sinumpaang salaysay ni dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol. Pero sabi ni Brillantes, maaari pa ring ungkatin ang mga alegasyon ng dayaan noong 2004. Kaya naman nanawagan siya kay dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano, ang pinaniniwala ang Garci na kausap ni Nooy Pangulong Arroyo sa telepono. Commissioner Garciliano, please come over and help us now. Anyway, iba na naman ang administrasyon ngayon, baka naman makatulong ka.
Bagamat ang pangunahing pakay ng investigasyon ng COMELEC ay para malaman kung nagkaroon ba ng mga election offense noong mga nakaraang halalan, posible rin daw malaman sa investigasyon kung sino ang mga nadaya at sino ang mga tunay na nanalo. Kung may matibay raw na ebidensya, maaari raw kasuhan ng electoral sabotage si Arroyo sa 2007 elections at pwede rin daw habulin sa 2004 elections. It is not prescribed insofar as GMA is concerned. The reason being that it's as simple as saying that when GMA was president, we could not have filed any case against her criminally because she was immune from suit until her term expired. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo handang harapin ang mga alegasyon ng dayaan sa korte. Bukas din na makipagtulungan sa investigasyon ng COMELEC ang running mate ni FPJ na si Senadora Loren Legarda. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Alam ko, kung tatanungin mo ko, kung sino talaga nanalo. Sino po? Si Fernando Po Jr. Ngayon na may mga ebidensyang lumalabas pa na bago, tapos iba na ngayon ang administrasyon, meron na talagang pagkakataon na mabigyan linaw ito. Sana magkaroon talaga ng bunga ito at hindi lamang bulusok. Simulat sa pool, ito na raw ang matagal ng paniniwala ng pamilya ng yumaong si Fernando Po Jr. Hindi na maibabalik ang panahon at wala na rin si The King, pero ikinatutuwa pa rin ng kanyang pamilya ang pahayag na ito ng dating abogado ni FPJ at ngayon COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. So sana magkaroon na nga ng pagtatapos ito para man lang malathala na nandaya sila at mukha yatang si FPJ talagang nanalo. Ang running mate ni FPJ noon na si Senadora Loren Legarda, bagamat nalampasan na raw ang masaklap na yugto, handa raw tumulong sakaling magkaroon muli ng investigasyon. Para sa kanya, sapat na raw na manaigangan niya katotohanan at maiwasto ang kasaysayan. Wala naman munang komento rito sa ngayon ang kampo ni dating Vice President Noli de Castro. Pero ayon kay Benjamin Abalos, chairman ng COMELEC noong 2004 elections, natural lang daw na sabihin ni Brillantes sa si FPJ ang nanalo dahil kliyente niya ito noong 2004 elections. Pero kung nagkaroon man daw ng dayaan, wala na raw siyang nalalaman. It is not me to say na kung halimbawa nagkaroon ka ng anak na suwaili, masama ka ng ama. No? Although, maaari sabihin natin command responsibility, but it doesn't necessarily mean that just because somebody cheated, the chairman is already a cheater. Pero ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo handa raw harapin ang mga alegasyon laban sa kanya, pero saan nila ay tamang forum daw. Ang nangyayari sa kagawan ng palasyo, pinapaimbestigan nila ito sa media. Ang nakikita ko rito ay bahagi ito ng sinasabi kong state of no accomplishment, itong sonang darating. Kaya nila ginagawa ito, sinasabay-sabay nila ito ngayon para may masabi sila sa SONA. Mariin naman pinalaga ng tagapagsalita ng Pangulo ang aligasyon ni Lambino na pakana ng palasyo ang paglutang ni Lintang Bedol at ang pahayag ni Zaldian Patuan tungkol sa umano'y dayaan sa mga nakalipas sa eleksyon. My suggestion to Raul Lambino as a fellow lawyer is, number one, you allege that a certain conspiracy, you prove it. Number two, if you have nothing to show, then maybe it's best for you to shut up. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Paigpit pa rin binabantayan si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol sa PNP Custodial Center. Limitado naman ang oras na inilaan para madalaw siya ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Mula sa Quezon City, may live report si Micaela Papa. Mika? Iga, naging tahimik at walang bumisita sa ikalawang gabi ng pagkakadetain ni dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol dito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Kahapon, tanging mga abogado lang mula sa COMELEC ang dumating at ito ay para tanungin nila kung may gusto pang idagdag si Bedol sa kanyang sinumpaang salaysay. Ang mga kanyang kaanak at kaibigan ay pwede lamang pumunta tuwing Huwebes at Sabado sa pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon. Ayon kasi Igan sa patakaran ng PNP Custodial Center, ang abogado lang ni Bedol ang pwedeng bumisita ng anumang oras. Igan, bukod sa pulisya, may COMELEC security din na nakabantay sa labas ng selda ni Bedol 24 oras pero giit ng PNP, walang special treatment na ibinibigay kay Bedol.
Igan samantala, inaantabayanan din ang paglabas ng 3 pang testigo sa umano'y dayaan noong 2007 senatorial elections. Ayon kay DILG Secretary Jesse Robredo, ang dalawa dito ay Maguindanao Municipal Election Officers na sumang-ayon na sa sinumpaang salaysay ni Bidol patungkol nga dun sa naging dayaan umano sa 2007 elections. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa, nag-uulat live mula sa Camp Crame. Isa sa mga suspects sa dalawang magkasunod na insidente ng nakawan sa Marikina, tukoy na ng mga otoridad. 4 na hinihinalang miyembro ng isang robbery hold-up group patay sa shootout sa Nueva Ecija. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. At the Alida Institute, we discuss hair fall problems. Oo nga, kahit saan. Try my solution, Cream Silk Strength Boost. Strengthens weak areas, gives you up to 98% less hair fall. Less hair fall, less worries. Nothing prevents hair fall like Cream Silk. We're home! Papa, papawis tayo! Kayo na lang. Get moving! Mag-artrisin! Sabot namin to! Huwag magtiis. Artrisin, sa mga natural na sakap nito, may ginhawa at kalusugan laban sa pananakit at paninira ng osteoarthritis. Let's move it! Shake it!